Panukalang budget para sa taong 2021 aprobado na. Sapat na pondo para sa bakuna kontra COVID-19, tiniyak ni Senator Bongo. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, panoorin po natin ito. Niratipikahan na ng Kamara at ng Senado ang panukalang 2021 national budget kung saan nakapaloob dito ang pondo para pambili ng bakuna kontra COVID-19. Bilang Vice Chairman ng Committee on Finance, tiniyak ni Senator Bongo na may sapat na pondo sa taong 2021 para sa ligtas at mabisang bakuna. Si Gorin ang chairman ng Senate Committee on Health na nagtitiyak ng pagpapabuti pa sa mga pasilidad pangkalusugan sa buong bansa. Meron pong appropriated amount na 2.5 billion for the purchase of COVID-19 vaccine plus another 70 billion as unprogrammed appropriation na pwedeng magamit rin po dito. Una nang tiniyak ni Secretary of Budget and Management Wendell Avisado ang kahandaan ng pamahalaan na gamitin ang mahigit sa 73 billion pesos na pondo para mabakunahan kontra COVID-19 ang kalahati ng buong populasyon ng bansa o humigit kumulang 60 million na individual. Kami ni Pangulong Duterte, magtutulungan po kami bilang ako isang senador. Magtutulungan po kami humanap ng pondo. Maaring government to government, maaring loan po ito with ADB and World Bank, maaring tripartite with the business group. Basta importante makabili tayo at makarating kaagad para naman po unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay, ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ilalim anya ng National COVID-19 Vaccine Roadmap, isa lamang anya ang direct procurement sa pamamagitan ng annual budget o ng Bayanihan to Recover as One Act sa mga paraan ng pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Other equally important modes include multilateral loans with the ADB and the World Bank, bilateral loans with the select countries and private sector, financing through tripartite agreement among the national government, pharmaceutical company, and a private company with no cost to the government. Nakalatag na rin ang 6 na task group para sa vaccination plan ng bansa at muli niyang giniit na isama sa mga unang babakunahan ang mga mahihirap bukod pa sa mga frontliners. Ulitin ko po, lagi ko paalala sa ating mga executive agencies, siguraduhin natin na magagamit ang pera ng bayan sa tama, siguraduhin natin na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan at pinaka-apektado nating mga kababayan po sa ngayon at walang inaasahan kundi ang ating gobyerno. At siguraduhin natin na walang pinipiling oras ang ating pagtulong at pagserbisyo